Isa na naman pong our fantastic at panalong hapon ng Huwebes sa atin, our dear Itula Cuties at ating mga kasamang teachers at siyempre po sa lahat ng sumusuporta sa ating pong programa ngayong hapong ito. At siyempre po ating batiin ang mga kauna-unahang kasama natin ngayong hapon, gaya po ni Ricalyn Manay ng Grade 9 Chrysanthemum watching from San Mariano National High School, ni Tamika Nohea from Milky Way Listening and Learning from Luis Fe Gomez, Diamantina National High School. Also with Aaron Dashan. Good afternoon po, watching from Godofredo Reyes Sr., National High School, SDO Camarines Sur, at ni Riza May Ano. Good afternoon po, watching from Grade 9 Red Amaranth, listening from San Mariano National High School. At syempre po, ako po muli, kasama po si Tutor Carl, mula po sa SDO Olongapo, Tutor Carl and Tutor Leonard, na inyo pong live na kapiling tuwing Huwebes alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. At kami po ay live sa DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo at DepEd Itulay Facebook pages, also in DepEd EdTech Technology Unit and DepEd TV and DepEd Itulay YouTube channels. At syempre po, magandang hapon din po kay Hanelet Maestrado, watching from Ocampo National High School from Grade 9 SSC. Also kay Princess Divine C. Manipon ng Grade 9 Galaxy, watching from Luis Fe Gomez, Diamantina National High School. And also Ray Alexis Manalo, watching from Echaga West District, Doña Magdalena Ishga Food High School, mula po sa Grade 9 ARIS. At syempre po, ngayong hapon ay ang pagpapatuloy po ng ating aralin na ating po nilakay the previous week. At ito po ay ang ARPAN 9, Araling Panlipunan 9 Economics, Quarter 3, Week 3, na may pamagat na pamamaraan at kaalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. And before we continue, we would also want to greet Princess Joy Cadiente Balana mula po sa Grade 9 Milky Way Listening and Learning from LFD Diamantina National High School at Diamantina Cabanatuan, Isabela. Also kay Riza May Anog, Ermeline Madawit at kay Risa at kay Mark Platon. Mainit at pinagpalang hapon po, Tutor Leonard, watching from Sagad High School SDO Pasig. Ayan. At syempre po, nais pong batiin ni Tutor Leonard at ni Tutor Carl ang aming very supportive na SDO, Schools Divisions of Olongapo City. Syempre po ang aming pong SDS Madam Lilani Cunanan, our ASDS Madam Manuel Minimo, at syempre po ang aming mga principals na wala pong sawa sa pagbibigay po sa amin ng encouragement to always continue being part of this endeavor. At syempre po, magandang hapon din po kay Narisa Likigan, Rayalyn Liarde, Evelyn Madawin, Mitch Lorraine Andres, Sean Vincent Krell Muhi, at kay Princess Manalo. At syempre po, nais po rin parangalan ang ating mga Cuties and Schools of the Week na wala pong patig sa pagsuporta sa ating weekly sessions ng Araling Panlipunan 9. At ang ating pong Cutie of the Week is none other than Hanelet Maestrado mula po sa Ocampo National High School. At syempre, ang ating School of the Week for Week 3 ay none other than San Mariano National High School mula po sa SDO Isabela. At good afternoon din po kay Diane Ancheta, watching from Echaga West District, Doña Magdalena HG Food High School ng 9 ARIS. Also kay Kuya Alan Mark De Jesus, good afternoon po, Tutor Leonard, kay Nerissa Liquidan, Princess Manalo, Jazel Turquesa Mateo, Princess Lay Agbayani, kay Harit Labore Casero, at kay Jazel Ann Lozada. At syempre po, ang ating output of the week ay mula po kay Kuya Mark Alvin Platon. Ito po ay ilan lamang sa mga screenshots mula po sa kanyang sinend po na video output. Ito po ay isang komprehensibong output at kung nais nyo pong mapanood ito, bistahin niyo po ang profile ni Tutor Leonard at naroon po ang video ni Kuya Mark. Kuya Mark, again, thank you for sharing your knowledge and your interest in this subject. At syempre po, ilang paalala, ihanda ang inyong notebook, lapis, kwaderno, at kung bitbit ninyo ang inyong module with you, that's better. Ang ating pong gagamiting
Sa talakayang ito ay ang Araling Panlipunan 9 module na sinulat po ni Julie Ann D. Cortez at inilathala ng DepEd Region 3. At syempre po, kayo po ay welcome lagi makisagot sa ating pong comment box. Alright. So, upang umpisahan ang ating talakayan ngayong hapon, syempre po, ating pong balik-tanawin ang ating nakarang aralin gamit ang isang guest modelo or gawain number 1. Ano po ang gagawin, tutor? Tukuyin kung anong modelo ng ekonomiya ang tinutukoy ng mga sumusunod. And before we continue, hello kay Isabella May de la Cruz, Princess Athena Viraquel Joy Laureto, Agonoy Angela Claire Palalay. Shout out po ito ni Ate Isabella. Kay Kuya Carl Castillo, kay Emeline Madawin at Richard Colili. Good afternoon po, watching from San Mariano National High School, Maine, SDO Isabella. At ang teacher niya raw po ay si Ma'am Julie Ann A. Peralta, Richel Colili. Hello po sa inyo dyan. Ang ating unang tanong, ito ay modelong nahahati ang ekonomiya sa dalawang sektor. Una ay ang sambahayan at ikalawa ay ang bahay kalakal. Ano kayang modelo ito? Ito ba ay una, ikalawa, ikatlo, ikaapat o ikalimang modelo? At syempre po, pwede niyo pong i-drop ang inyong answers sa ating comment box. Hello din po kay Angela Claire Palalay, Rica Lenmanay, Angela Tamika Nohea, good afternoon po. Kay Al J. Vin Oblinda ng Ocampo National High School, kay Haradine Garma, at kay Annalise Frias. Hello po, watching and listening from San Mariano National High School, Maine, SDO Isabella. At also kay Mike Kiesha, Chloe Intod, mula naman po sa MNHS Maine, kay Corpus Sherilyn. Hello po sa inyo dyan. And again, you may now put your answers for our question number 1. Ayan, may nakita na ako mga sagot. Ang sagot po nila ni Jazeline, ni Tamika, ni Faith, ni Ivan, ni Giselle at ni Riza ay ikalawang modelo. Tama kaya sila for number 1? The correct answer is ikalawang modelo. That's very good. Let's go for number 2. Pagkakaroon ng relasyon ng panlabas na kalakalan sa paikot na daloy ng ekonomiya. So ano kayang model ng ekonomiya lumalabas ang pagkakaroon ng kalakalang panlabas? At for number 1, tama po sina Tamika, si Faith, si Ivan, tama rin si Jasleen, si Riza, Isabella, Emeline, Princess, Dayan, Elaika, Harit, Rayalyn, Narisa, Hanelet, ang ating pong Churi of the Week, Narisa, Ange ay tama rin. At good afternoon po, watching from Ocampo National High School. Hello kay Alex T. Magistrado. Hello po sa inyo dyan. Tama rin po si Nerissa Liquigan sa ating question number 1. So you may na put number 2 at syempre po ilagay po ang inyong kasagutan. At ayan, very good din po si Nerissa. Si Elaika ay tama rin. At si Richel, si Car ay tama rin. Si Ivan Garo ay tama din po for number 1. For number 2, ang tamang sagot ay ikalimang modelo at very good po ang ating cuties this afternoon dahil po tama ang lahat ng inyong kasagutan. Before we continue, syempre po shout out kay Ezra Manduin mula po sa grade 9 Chrysanthemum ng San Mariano National High School, Maine. Also kay Kian Kabakungan Mainit mula po sa grade 9 Asteranchanta, listening from San Mariano National High School. Kay Bernard Aurelio, hello din po sa inyo dyan. At kay Che Ace Andrea, watching po from San Mariano National High School. And kay Gloria Tipones. Kay Ma'am Gloria Tipones, hello po Ma'am Gloria, welcome po sa ating live this afternoon. Learning from Ocampo National High School, Ma'am Gloria Tipones. Hello po sa inyo. Let's go for number 3. Ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa. So anong modelo kaya ng ekonomiya kung saan iisa daw ang gawain ng sambahayan at ng bahay kalakal? Kung saan there is almost no differentiation between these two sectors or actors ng ating ekonomiya. For number 3, you may now put your answers
At hello din po kay Harriet Labiore Casera. Good afternoon po, Rose Harriet L. Casera ng grade 9 SSC watching from Ocampo National High School. Gawin din po si Shane de la Cruz watching from Luis Fe Gomez Diamantina National High School ng Cabanatuan East District, Isabela. Also kay Ray Allen C. Cloza mula naman po sa Godofredo Reyes Senior National High School. At kay Lance Estilo watching from San Mariano National High School. At kay Janelle Paulit, hello po muli sa inyong pagbabalik. For number 3, ang tamang sagot ay unang modelo. At lahat po ng sumagot ng unang modelo ay tama. At very good ang ating tutors this afternoon. At hello din po kay Chris Emmanuel ng grade 9 Red Amaranth ng San Mariano National High School. Ayan, very good po lahat ng sumagot ng unang modelo. Let's go for number 4. Lumalahok ang pamahalaan sa sistema ng pamilihan. So, ano kayang sistemang pang-ekonomiya natin nakikita na ang ating pamahalaan o gobyerno ay nakikilahok o nakikibahagi sa mga gawain ng pamilihan? You may now put your answer for number 4. At hello din po kay Darius Agabao Alabanza watching and listening from Isabela mula sa may San Mariano National High School, Maine ng grade 9 Eucalyptus. Hello po sa inyo. At shout out po sa teacher ni Chris Emmanuel Cordes na si Ma'am Rosalinda Gatan. Hello po sa inyo dyan sa San Mariano National High School. So for number 4, may mga sumagot na po at karamihan ng sagot nila ay ang ika-4 na modelo. For number 4, ano kaya ito? Is it? Yeah, that is correct. Ito ay ang ika-4 na modelo. At syempre po, tama si Virakel, si Faith, si Ivan. Tama rin po si Rayalyn, si Rachel, si Jill, si Riza, si Maria Flor, si Princess, si Jazlyn. Tama rin po si Emeline, si Harit, si Tamika, si Ivan, Elaika, si Narisa. Ay tama din po for question number 4. Number 5. Ito, pumapasok ang pag-impok. At kadalasan, ang modelong ito ay pinapakita naman ng ating mga pangpinansyal na pamilihan gaya ng bangko. So, ano po kaya ang sagot for number 5? Tama rin po si Isabella, si Janille, si Chris Ashley for number 4. At hello po kay John Kyle Brandes mula po sa grade 9 SPJ watching and listening from Ocampo National High School. At hello po, shout out po sa aming master teacher for TLE, Sir Jason Joaquin. Hello Sir Jason at welcome po sa ating pong live this afternoon. And for number 5, tama kaya ang inyong mga hula for number 5? That is correct. At lahat po lang sumagot ng ikatlong modelo kung saan kalakip na ang mga bangko at iba pang mga pampinansyal na pamilihan. Tama po kayo. Gaya po na Richelle, John Kyle, Princess Carl, Faith, si Hanelet, si Dayan ay tama rin po. Si Virakel, si Maria Flor, si Ange, si Riza, Elaika, si Shia, si Jill, at si Rayalyn ay tama. Si Ivan ay tama rin po for question number 5. Let's move a little forward. Now, ang week 3 ng quarter 3 ay meron pong MELCS na nasusuri ang pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. So, in our previous discussions, atin po nababanggit lagi kung paano binibigyan ng buhay ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan ang ilan sa mga proyekto kanilang ginagamit upang pagandahin ang ating pamumuhay. Ngayong araw, ating titignan kung paano naman sinusukat at kung gaano kahalaga ang pagsukat ng pambansang kita. So, ano nga ba ang pambansang kita? So, when we say pambansang kita, ito ay kabuuang halaga ng mga tinatanggap na kita ng mga sektor ng ekonomiya. At ang mga sektor po na ito ay ating pong tinilakay in our previous activities. At syempre po, before teacher or tutor Leonard forgets, i-drop nyo po ang inyong scores in our pre-assessment. Ilan kaya ang nakakuha ng 5 out of 5, 4 out of 5, 3, 2, and 1? Alright, so bakit nga ba tutor mahalaga na sukatin ang ating pambansang kita? Bakit ba kailangan alam ng mga tao kagaya ko, ng mga kabataang kagaya mo, kung bakit sinusukat ang pambansang kita? Una, kapag sinukat natin ang pambansang kita, malalaman natin ang antas ng produksyon. Ikalawa,
malalaman natin ang direksyon ng ating ekonomiya. Kung ang ating bang ekonomiya ay papalago o tayo ba ay nagkakaroon ng problema. Ikatlo ay ang pagpaplano at paggawa ng patakaran at polisiya. Kapag nakita o nasukat ng ating pamahalaan ang pambansang kita, what will happen? They will now devise different policies. Kung ito ay medyo pabagsak, gagawa sila ng mga batas at iba pang mga hakbangin upang pataasin o pabalikin ang sigla ng ating ekonomiya. At number 4, pataasin ang economic performance. Maaari lumikha ng mga infrastruktura, maaari magbigay pa ng pondo ang ating pamahalaan upang palaguin ang ating ekonomiya. At huli ay ang National Income Accounting. Masusukat ang kalusugan ng ekonomiya. In overall, maaari nating malaman kung bumubuti ba ang kalagayan ng ating pambansang ekonomiya o hindi gamit ang pagsukat ng pambansang kita. Very good naman po ang naka 5 out of 5. 4 out of 4 and very good po sa lahat na nag-participate sa ating pre-assessment. At hello po kay Fatima Zaira Soriano Mayo ng Grade 9 Andromeda watching and listening from Luis Fe Gomez, Diamantina, National High School ng Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. At hello din po kay Janil Polit ng Grade 9 SPJ ng Ocampo National High School SDO Camarines Sur. Napakalayo po ng inaabot ng ating live every Thursday, kaya I encourage everyone na pwede niyo pong i-share ang ating live upang mas marami tayong kabataang maabot, matulungan sa pagsagot ng kanilang mga modules. At hello po kay Ana Rose Kamunayan ng Grade 9 Chrysanthemum ng SMNHS Maine. At hello din po kay Vina Garing Navarro watching from Ocampo National High School. Let's move a little forward. Kung inyo lang narinig ang mga bagay na ito, gaya ng GNI at GDP, malamang tataka kayo kung ano ba ang pinagkapareho o ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito. So ito malamang ay nabanggit na sa inyong mga previous grade levels ng Araling Panlipunan. At ngayon ating bibigyan ng differentiations between Gross National Product or GNI at ang Gross Domestic Product at GDP. At shout out po sa ating pong very supportive na tutor Adrian Carl Cobardo ng ating pong every Friday. Abangan po natin yan na Lutong Bahay. Hello po Sir Adrian Carl Cobardo. When we say GNI at GDP, ito ay dalawang paraan ng pagsukat ng overall na kita o progreso ng isang ekonomiya. Una, ito ay tala sa mga sumusukat ng pambansang kita at national income accounts. So malalaman natin kung ang ating ekonomiya ay papalago o tayo ba ay nagkakaroon ng problema gamit ang GNI at GDP. Ang pagsukat naman sa GNI at GDP ay tinatawag nating National Income Accounting. Tutor Leonard, sino po ang nagko-compute niyan? Meron bang isang tao, dalawang taong lumilibot ng bansa upang kalapin ang mga datos upang makompute ang pambansang kita? Hindi. Ito ay kinukompute ng PSA or Philippine Statistics Authority. Gamit ang mga datos nila, binibigyan nila tayo ng overall na vision kung anong uri ng ekonomiya meron o tumatakbo sa ating bansa. Next, when we say gross national income or GNI, ito rin po ay tinatawag natin noon na GNP or gross national product. Ito ay kabuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na gawa ng mga mamamayan ng isang bansa within an specific year. So sa isang buong taon, kinukompute natin ang GNI. Tutor, ano po ang GDP? Ito naman ay ang kabuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa. So tutor, kung ang GDP po ay sa loob ng isang bansa, ano po ang GNI? Ito po ay kabilang lahat. Kasama ang mga ginawa mula sa loob ng bansa at kasama ang kita mula sa mga gawaing pang-ekonomiya sa labas ng ating bansa. At syempre, kasama natin dyan ang ating mga overseas
Filipino workers. At ang pagsukat ng ating pambansang pag-unlad ay maaari po nating gamitan ng tatlong approaches. So ito ang tatlong pamamaraan ng National Income Accounting. So ito po ang ginagamit natin, no, to verify, to check whether we are on progress in our economy. Una ay paraan batay sa paggasta or expenditure approach. Pangalawa ay paraang batay sa pinagmulang industriya or industrial origin or value-added approach. Ikatlo ay paraan batay sa kita or income approach. Before we continue, hello po kay Aldrich Tipones mula po sa Ocampo National High School, kay Anna Rose, kay Vina, kay Aldrich, kay Alex T. Maestrado. Good afternoon po, watching and listening from Ocampo National High School. At ang kanya raw pong teacher ay si Sir Alex Maestrado. Hello po, Sir Alex Maestrado. And kay Josephine Cesar, watching from grade in SPJ, Ocampo National High School also. Let's move a little forward. Ngayon, i-breakdown ni Tutor Leonard sa inyo ang mga factors in computing the following approaches. Una, when we compute gamit ang expenditure approach o paraan sa batay sa paggasta, meron po tayong ilang mga dapat i-consider. Una ay ang gastusing personal. Nakapaloob dito ang mga gastos ng mamamayan tulad ng pagkain, damit, paglilibang serbisyo ng mga manggugupit ng buhok, at iba pa. In short, lahat po ng personal na ginagastos ng mamamayan. At sa ating pong formula, ito po ay merong titik C. Ang ating pong code sa gastusing personal ay letter C. Pangalawa, gastusin ng mga namumuhunan ay letter I naman. Kabilang ang mga gastos ng mga bahay kalakal tulad ng mga gamit sa opisina, hilaw ng materyales or raw products para sa produksyon, sahod ng mga manggagawa at lahat ng ginagastos in creating products and services. That's letter I. Next po, gastos ng pamahalaan. Kasama rito ang gastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga proyektong panlipunan at iba pang gastusin. That's letter G. Gastusin ng panlabas na sektor, X minus M. Ito ay makukuha kung ibawas natin ang ating luluwas or export sa ating inaangkat. That's X minus M. At syempre po, we have the SD or statistical discrepancy. Ano naman po ito? Ito po ay anumang kakulangan o kalabisan sa pagkikwenta na hindi malaman o malaman kung saan ibibilang. Ito ay nagaganap sapagkat may mga transaksyong hindi sapat ang pinagkukunang datos o impormasyon. So ito po ang ating discrepancy in computation. Siyempre po, we have the net factor income from abroad or NFIAF. Ito po ay tinatawag ding net primary income. Makukuha naman ito kapag ibinawas ang gastos ng mga mamamayang nasa ibang bansa sa gastos ng mga dayuhan na nasa loob ng ating bansa. So ito ay expenditure ng ating mga OFWs, most probably minus sa ating kinikita naman gamit ang gastos ng mga dayuhan or our tourism. In general, our GNI is equal to C plus I plus G plus X minus M plus SD plus NFI-FA. At kapag nakuha po natin yan, GNI is equal to GDP plus NFI-FA. Ito po ang ating halimbawa. Kung ang ating C ay 130 million, ang I ay 30 million, ang G ay 24 million, ang X ay 25 million, at ang M ay 10 million, at ang ating discrepancy ay 3 million, tayo po ay makakakuha ng ating GDP na 222 million pesos. At syempre po, i-include natin ang NFI-FA, tayo po ay papalo sa 282 million pesos. Alright. Let's now continue for number 2. Ang ikalawang paraan po ay ang batay naman sa pinagmumulang industriya or industrial origin or value-added approach. So ito naman po, atin pong aalamin kung anong mga bahagi ng ekonomiya, ano kayang industries ang nag-aambag sa ating pambansang paglago. At yan po ay ating kinukompute gamit din po ang isang formula. Una, kinikwenta ang lahat ng inaambag ng bawat industriya sa ating bansa. Ito ay kasama
agrikultura, pangingisda, panggugubat o paggugubat, industriya at paglilingkod or service. So tutor, ano pong ginagawa dyan? Ang anumang kontribusyon sa pagbuo at paglikha ng mga produkto at serbisyo ng bawat sektor na binanggit ni tutor ay kumakatawan sa halaga ng produkto kapag pinagsama-samang lahat ang halaga ng mga ito. Makukuha ang kabuang produksyon sa loob ng bansa o ang ating gross national income. Ito po ang ating formula. GDP is equal to agrikultura plus industriya plus serbisyo. Now we have the GNI is equal to the GDP plus the NFIFA. At hello po kay Harit Labiore Casera, May Damanse, good afternoon po, watching from San Mariano National High School. Also kay Racheline Aaron, watching from Doña Magdalena HK Food High School ng grade 9 Aries. At kay Crisandra Dimple Francisco, watching from San Mariano National High School mula po sa grade 9 Eucalyptus. At shout out po sa kanyang teacher na si Sir Jules Alarcon Peralta. At kay Racheline Aaron, hello po sa inyo dyan. Ito ang halimbawa, kung ang ating agrikultura ay kumita ng 60 million pesos, ang ating industriya ay kumita ng 80 million pesos, at ang ating services ay nakapagtala ng 53 million, ang ating GDP gamit ang ating ikalawang pamamaraan ng pag-compute ay papalo ng 193 million pesos. At syempre po, i-add natin ang ating NFIFA na 10 million pesos. Sa kabuuan po, tayo po ay magkakaroon ng 203 million pesos. Next, number 3. Ang third po ay ang income approach o paraan batay naman sa kita. Ang bawat salik ng produksyon ay may tinatanggap na kabayaran, and it serves as our kita sa bawat salik. Kapag ang mga ito ay pinagsama-sama natin, makukuha natin ang pambansang kita or national income ng bansa. At syempre po, there are factors to consider. Number 1, kabayaran o kita ng mga empleyado at manggagawa na may code na KEM. Ito ay sahod na binabayad ng sambahayan mula sa mga bahay kalakal at pamahalaan. Pangalawa ay ang kita ng entrepreneur at mga ari-arian with the code KEA. Ito po ay kabayaran na tanggap ng mga tao na hindi matatawag na sahod o sweldo. Ito ay kita. So ito ay income ng isang entrepreneur or isang business person or business entity bilang salik ng produksyon. Dito rin mabibilang ang mga dividendo or dividends na kabayaran sa ari-arian. Ang kita ng entrepreneur sa kanyang negosyo ay natawag natin proprietor's income. Ito, ang kita ng kumpanya or korporasyon or KK in our code. Ang kita na tinatanggap ng korporasyon at pondo na ilalahad upang palawakin ang negosyo. Tutor, ano pinagkaiba ni korporasyon tsaka ni proprietor? So when we say corporation, ito po naman ay pinagsama-samang usually mga entities. Hindi lang iisang tao ang may-ari. It could be owned by several people. Kaya it's called corporation. At ilo din po kay Queenie Angeles watching from Grade 9 Plato from Alibadabad National High School, at kay Marjorie Pazaes, good afternoon po, watching from SPJ from Ocampo National High School. Next, ang KP o kita ng pamahalaan. As I said in our previous live sessions, ang pamahalaan po ay kumikita rin. Isa rin pong business entity ang ating pamahalaan, at sila po ay gumagawa rin ng paraan upang makatulong sa pagkita o kumita ang ating bansa. At ang KP ito ay lahat ng kita na tinatanggap ng pamahalaan tulad ng buwis, ang mga kita ng corporations na pag-aari ng gobyerno or GOCCs or government-owned and controlled corporations, at syempre po interest sa pagpapautang ng pamahalaan. Kaapat ay ang capital consumption allowances or CCAs, na tawag na depresyong pondo na ilalaan naman para sa pambili ng mga bagong makina o gusali kung saan ang mga ito ay unti-unting nasira o naluluma. This is an allowance na inaalat po para if in cases
na magkaroon po ng depreciation process ang ating mga ginagamit gaya ng gusali o makina, meron pong fund para ito po ay tustusan. Siyempre po, we have the IBT or Indirect Business Tax. Ito po ay hindi o di tuwirang buwis na ipinapataw sa mga produksyon o produkto at serbisyo na nilikha matapos ibawas ang anumang subsidies na ibinibigay ng pamahalaan. So this is an indirect tax. At ito po ang ating formula for income approach. NI is equal to KEM plus KE plus KK plus KP. Now, GNI can be computed as GNI is equal to NI plus IBT plus CCA. At ito po ang halimbawa natin. Ayan, kung ang ating pong KEM ay 150 million, ang ating pong KEA ay 60 million, ang ating pong KK ay 15 million at ang ating KP ay 25 million, ang ating pong NI magiging 250 million pesos. Siyempre po, we will add also the IBT and CCA with 5 and 12 million pesos. At the end po, we will be getting 267 pesos gamit ang ating third and last approach sa pag-compute ng pambansang kita. Alright. So, tutor, kinocompute po natin ang pambansang kita, pero kinocompute po natin ito right away po ba or naghahantay po tayo ng ilang panahon? Diyan papasok ang ating current or nominal GMI at ang ating real GNI or constant prices. Okay? So ano pong pinagkaiba, tutor, ni current GNI? Ito ay kasalukuyang presyo. So kinukompute natin ang ating GNI gamit ang kasalukuyang presyo. Kumakatawan sa mga kabuang halaga ng mga natapos na produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang takdang panahon, batay, again we are basing in the current prices ng produkto. Next, real GNI or GNI at constant prices. Kumakatawan sa kabuang halaga ng mga tapos na produkto at serbisyong ginawa sa loob ng isang takdang panahon, batay sa nakaraang presyo o pamamagitan ng pagbabatay sa isang batayang taon or base year. Ayan. So, tutor, kailan po gagamitin ng current or nominal GNI upang malaman ang kasalukuyang estado ng ating kita na pambansa? Tutor, paano po o kailan po kailangan gamitin ng real GNI o ang ating GNI at constant prices? Ito ay kadalasan ginagamit natin upang alamin ang pagbabago kung tumaas ba o bumaba ang ating gross national income. At hello din po kay Jasmine Torrente, Hazenet Belando, kay Noveline Galisanao ng grade 9 Philantos ng San Mariano National High School, also kay Angeline Lumbuan, good afternoon po, watching from 9SSC from Ocampo National High School. Kay Cristel Antonio po ng grade 9 Periwinkle, watching from San Mariano National High School also. Kay Elijah Conchas, mula po naman sa may grade 9 Periwinkle, at shout out po kay Teacher Rosalinda Gatchan, watching from SMNHS. Also kay Eliza Miguel Yualat, Prince Abigail Shaira Alconcer Ancheta, mula naman po sa may San Mariano National High School. At tutor, hindi naman siguro natin basta-bastang malalaman o makukompute lahat ng ito. Yes, that is correct. Dahil may limitasyon ang pagsukat ng pambansang kita. At ito po ang kanya mga limitasyon. Una ay hindi pampamilihang gawain. So tutor, ano po yung mga hindi pampamilihang gawain? So hindi nasasama sa pag-compute ng pambansang kita ang mga gawaing hindi kabilang sa pamilihang gawain. No? So hindi po kasama sa ating mga kadalasang binibili sa ating pamilihan o kinukonsumo. So tutor, ano po yung mga yan? Kabilang dito ang mga gawain na hindi po kabilang, again, sa mga gawain na formal. No? Ano po yan, tutor? Halimbawa, si Lester halimbawa ay kailangang o binigyan ng salapi ng kanilang kapitbahay dahil siya ay tumulong sa pagbabawas ng damo sa paligid.
ang kita ng Lester ay hindi makukompute sa ating pambansang kita dahil ito ay hindi kasama o hindi na i-account sa pamilihang gawain. Ikalawa ay ang informal na sektor. Ito yung mga sektor naman na hindi o kadalasan naman na illegal o hindi kabilang sa ating formal na sektor. So hindi po natin kinukompute kasama sa pambansang kita ang mga bagay na may kinalaman sa black market, sa underground market, sa mga kita mula sa prostitusyon, droga, at iba pang mga gawaing hindi legal sa ating bansa. Number 3, externalities o hindi sinasadyang epekto. Ayan, so hindi rin po kabilang sa pagko-compute ng GNI ang mga externalities. Ito naman po yung mga salaping inuukol kadalasan ng mga korporasyon o mga business entities sa mga gawain upang solusyonan ang mga hindi inaasahang pangyayari. At number 4, hindi natin makagamit basta-basta ang ating GNI sa pagtukoy ng kalidad ng buhay sa ating bansa. At hello din po kay Princess Abigail. At teacher niya na po si Ma'am Rose Lynn Princess mula po sa grade 9 Periwinkle. Hello din po kay Shaira Alconcer Ancheta, Maricel Lapada, Lester Buena Obra from Ocampo National High School. Good afternoon din po kay Aini Pasandalan po ng grade 9 STE ng grade 9 Boyle. Eliza Merrill, Novelin Calasinaw Julian, at kay Mary Shane Balaoro. Good afternoon po, watching from Ocampo National High School. Hello po sa inyo dyan. At syempre po, upang sukatin ang ating natutunan ngayong hapon, ating pong bibigyan ng tukoy o pansin ng ating gawain number 2 na tama o mali. Panuto, tukuyin kung ang pahayag ay tama o mali. Question number 1. Ang GNI ay tumutukoy sa kabuang pampamilyang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito kaya ay tama o ito kaya ay mali? Sa inyong pagsagot po sa ating comment box, pwede niyo pong ilagay ang number 1 at ilagay mo kung ito ba sa palagay mo ay tama o ito ba sa palagay mo ay mali. At shout out po sa ating pong director ngayong hapon. Salamat po sir sa inyo pong support po na maibigay po, maitawid ang aming smooth na session this afternoon. Ayan, masagot na po for number 1. Tama daw dahil ang tamang sagot for number 1 ay tama. Number 2. Ang pamamaraan ng pagsukat ng pambansang kita ay National Income Accounting. Ang tawag ba natin sa paraan ng pagsukat ng pambansang kita ay National Income Accounting? That's for number 2. Tama po for number 1. Sina Hanilet, Narisa, Shane, Vina, Shaya, ayan din po si Eliza, si Jazil, si Chris, Ashley, Kyle, John Kyle, Mary Shane, Janelle, Josephine, Aldrich, si Harit, si Jill, Novelin, Rayalyn, Ermeline, John Kyle, Brandes. Number 2, at syempre po, hello din po kay Crizel Kabakungan. Good afternoon po, watching and listening from San Mariano National High School ng grade 9, Periwinkle, at ang kanya pong teacher ay si Ma'am Rosalinda Gatan Crizel. Hello po sa inyo dyan. For number 2, may mga sagot na po at ang sagot nila ay puro tama dahil ang tamang sagot for number 2 ay tama. Ito po ay National Income Accounting. Number 3. Ang paglago ng GDP ay sandata ng pamahalaan sa pangungutang sa ibang bansa. Ginagamit ba ang ating GDP upang umutang sa ibang bansa? For number 3. For tama rin po for number 2 si Vina, si Josephine, si Narisa, si Hanlet, si Aldrich, si John Angelo Brunil, Narisa, Janil, Realyn, Narisa, Chris, Mary Shane, Jazel, Jill, andyan din po si Eliza, si Marjorie ay tama, si John Kyle ay tama, si Shaya ay tama rin for number 2. Alright, meron na pong sagot for number 3 ang ating mga tuties this afternoon.
Ang tamang sagot ay mali. That is correct, no? Mali. Hindi ginagamit ito upang mangutang. Ito po kadalasan ating pong ginagamit upang tukuyin kung ang ating bang pambansang ekonomiya ay umuunlad. Tama po dyan si Narisa, Shia, Realin, Narisa, Jill, Vina, Marjorie, Elaika, at ang iba pa. Number 4. Hindi nasusukat ang mga kabilang sa impormal na sektor at hindi pampamilihang gawain. Atin bang hindi isinasama ang mga informal na sektor at hindi kabilang sa pampamilihang gawain sa pagsukat ng GNI? Ito ba ay tama or mali? Number 3, tama rin po si John Angelo, si Ray, si Harriet, si Elaika, Marjorie, at si Hanelet. No? At shout out po sa aming pong school na Barreto National High School. Hello po sa ating po mga supportive teachers na ating pong kasama kaninang hapon. Number 4. Naku, meron na pong sagot for number 4. So, tama kaya ang sagot nila for number 4? Mali daw, tama daw, dahil ang tama sagot for number 4 ay tama. Hindi po kasama ang mga informal na sektor. Hindi rin po kasama ang mga hindi kabilang sa pampamilihang gawain. Dahil kadalasan po ang mga informal sektor ay mga gawaing illegal at wala pong permiso mula sa pamahalaan. Number 5. Ang pakikipagkalakalan ay isang mahalagang gawain pang-ekonomiya ng anumang bansa. Sa palagay nyo, mahalaga ba ang pakikipagkalakalan ng isang bansa o hindi? For number 4, tama po dyan si Hanelet, si Elaika, si Shaya, si Aldrich, si Shina Angeli, tama rin po si Realin, tama rin po si Noveline, si Princess, si Janelle, ay tama rin po, at si John, Kyle, Brandes, at si Vina Garing Navarro ay tama din po. Okay, number 5, may nakikita na po ka mga sagot. Tama, 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 dahil ang number 5 ay tama. Dahil walang bansang self-sufficient. No? Lahat ng mga bansa ay kinakailangan pa rin makipagkalakalan sa ibang bansa upang mapunan ang mga bagay na kulang sa kanilang mga lipunan. Number 5, tama po dyan si Elaika, si Ray Allen, Aldrich, John Kyle, si Marjorie, si Shina, si Narisa, Janelle, Giselle, Realin, Jill, Harriet, Faith, Noveline, Princess, tama rin po sila. Also, si Mary Shane, tama rin po, si Stel, si John Angelo Brunel, at si Nerissa Lekigan ay tama rin po. So, malapit na po tayo magtapos, at bago po tayo magtapos, isa pong karagdagang gawain. Again, pwede niyo pong i-share at pwede niyo pong i-send kay Tutor Leonard at kay Tutor Carl ang inyong mga output, at pwede niyo rin po itong i-post sa ating group page ng DepEd Itulay. Ano po ang gagawin, Tutor? Sa iyong sariling pangungusap. Paano ka makikilahok sa pambansang pag-unlad? Ano-ano kaya ang pwede mong gawin bilang isang kabataan upang makatulong sa paglago ng ekonomiya? So, I am sure na ang mga kabataan kagaya mo ay merong magagawa para tulungan ang ating bansang umunlad at ang ating ekonomiya mas maging masigla. Ibigay mo sa amin kung ano-ano ang iyong naiisip. At hello po kay Christine Rivera ng Etiaga West District, Doña Magdalena HK Food High School, at kay Aizel Kabasag. Hello po sa inyo dyan. At syempre po, pwede mo itong ilagay sa isang bond paper, o pwede ka rin gumamit ng isang online app, o pwede mo rin itong screenshot mula sa iyong cellphone. At syempre po, gumawa ka ng iyong hashtag, at i-feature po namin ito the next session po natin. You may send it to at Tutor Carl or at Tutor Leonard. At abangan po natin muli ang ating Week 4 Theory of the Week, Week 4 School of the Week, at Week 4 Output of the Week. Muli po, mula po sa Arling Panlipon Department ng DepEd Itulay, ako po si Tutor Leonard at kasama po si Tutor Carl mula po sa SDO Olongapo City. Live na live tuwing Huwebes ng hapon, alas 3 hanggang alas 3:40. Saan po? Sa DepEd EdSec Unit, DepEd Tayo at DepEd Itulay, Facebook pages, DepEd EdSec Unit, DepEd TV, at syempre po, andyan din po ang aming DepEd Itulay YouTube channels.
At syempre po, you may email us at edsic@deped.gov.ph for your comments and suggestion. At dahil kami po ay level up na, pwede mong i-scan ang code na ito para po diretso ka na makapag-komento sa aming session this afternoon. Wala na pong aalis dahil po kasunod na po ang Araling Palipunan 10 with Shooter Edwin and Shooter Leia. Magandang hapon. Thank you again for joining me, for tuning in this program. Ingat-ingat po tayo and God bless us all.